Naniniwala din ba kayo na ang mga orasyon ay nakakaapekto rin sa pag-iisip ng tao? Posible po na kapag ang isang tao ay nag-aaral ng mga orasyon, lalo na kung wala itong tamang gabay o espiritual na pundasyon, maaaring magkaroon ng epekto ito sa kanyang isipan, maging sa kanyang emosyon o enerhiya ng katawan. Tulad ng mga enerhiyang hindi balanse. Ang mga orasyon ay vibrational prayers or incantasyon. Ito ay may dalang enerhiya kapag hindi ka pa handa o mali ang paraan ng pagsasagawa. Aring maging magulo ang daloy ng enerhiya sa katawan mo na maaaring makaapekto sa ulo o di kaya sa iyong puso. Tulad ng mga palatandaan ng sobrang kaba, biglang lungkot, sobrang saya, o pagkalito sa realidad. Maaari ka ring dumaan sa isang mental overload kung sabay-sabay mong pinapapasok ang maraming orasyon o aral, lalo na kung iba-iba ang pinagmulan na hindi mo naman nasuri o nauri kung ang orasyon ba na iyong inaaral ay galing sa mga dibino o maaaring baka sa mga demonyo na yata. Narito na magkakaroon ka ng isang spiritual interference, mga pag-atake o impluensya ng negatibong enerhiya. Kapag hindi malinis ang enerhiya ng orasyon, maaari mong ma-attract ang mga mabababang nilalang tulad ng mga elemento, engkanto at masasamang espiritu na maaaring makadagdag sa panggugulo at pagliligalig ng iyong isipan. Hindi sapat na mag-aral ka lang ng orasyon. Kailangan alamin mo rin kung saan ito nagmula at sino ang nagwika ng orasyon na ito. Sapagkat maraming kumalat sa internet na hindi mismo yun ang kumpletong orasyon at mali rin ang paliwanag tungkol sa paggagamitan nito. Kaya't kung hindi ka nga sigurado at hindi mo tukoy kung ang nagsishare ba ng orasyon na ito ay isang lehitimong guro sa espiritual, sapagkat maraming nagturo na nakabasa lang ng ebook ay nag-share na sa Facebook kahit hindi alam kung ano ang dulot. Kaya't kung hindi mo nga alam, itigil mo na ang pag-aaral ng orasyon at magpahinga. Maaari kang magdasal sa simpleng paraan, Tagalog na mula sa puso. Ibalik ang iyong sarili sa tamang balanse. Oo, bumalik ka sa tamang mundo. Makipag-usap ka sa mga tao o makinig sa mga musika. Lumakad at lumanghap ng sariwang hangin. Huwag kang magkulong sa iisang mundo, sapagkat tayo ay mayroong spiritual na mundo at physical na mundo. Sana'y nakatulong sa inyo itong aking ibinahagi. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aming page para po sa mas maraming spiritual knowledge aming ibabahagi para sa inyo.